atin na nawa, ang kaalaman ito ang tinatawag na pagkakataon ito na ito yung maaaring makapagbukas sa ating kaisipan, makaragdag ng kaalaman at yung tinatawag na usang pagsuko ng ating puso sa tinatawag na patungan sa Islam. So, alhamdulillah, to recap natin, bawat isa nag-sharing, alhamdulillah, actually, sa mga narinig na napakaganda at iba't ibang story ito. Actually, sinasabi sa katuruan kasi sa Islam, kung bakit natin yung naging topic, yung sinasabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ang Panginoon Diyos, ang Allah, meron kapamaraanan siya ibinibigay sa tinatawag na gabay. No? Nagbibigay siya ng gabay ng dalawang kapamaraanan ito. Ito una, yung tinatawag na, ang gabay ay tinatawag na i-inspire niya tayo mismo. Kumbaga by heart, alam natin na gusto talaga natin, gusto ko talaga mag-Muslim. So, wala ko man nagsasabi sa atin patungkol sa Islam. Kumbaga by heart, alam na natin to na gusto natin. Tapos hanggang sa yun na nga, yung nagpupush sa atin na talagang gusto, magtatanong ako sa mga kasamahan ko, katulad ng kay brother nga, no? So, yun yung pamamaraan. So, yun yung tinatawag na unang kapamaraanan na by tinatawag na siya mismo, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, yung nagbibigaw ng tawfiq na tinatawag, inspiration mismo sa atin. Then, pangalawang gabay na sinasabi, ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, Panginoon Diyos, pangalawang gabay na ibibigay niya sa tao, yun yung tinatawag na kapamaraan na kung saan merong mga, ito na, mga instrumento na ginagamit ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na ito na, maaaring kaibigan, katrabaho, kamag-anak, na sila yung nag-i-encourage niya sa atin. Para sabihin natin na sila yung tinatawag na ginagawang instrumento ng Panginoon Diyos para, ito na, para malaman natin ang Islam. So, ito yung tinatawag na, kung mapapansin yung story nyo, isa halos dito, pumapasok lahat. Ano? Yun sa dalawang kapamaraanan na ito. Alhamdulillah. So, both yun ay naligalang sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya naman, alhamdulillah, ito yung nice nating talagang laging papaalala, yung pagpapasalamat talaga. So, talagang, kasi, subhanallah, napakarami na yun lang, napakaraming tao na siguro sa pagkakataon ito, abala sila o natutulog pa sa ibang mga bagay, ano? Na wala namang may dudulot na kabutihan sa kanila. No? So, sa pagkakataon ito, kung bakit sinasabi ko na napakapalad natin, actually sinasabi na kapag ang pag-uusapan natin ay patungkol sa Panginoon Diyos, so sinasabi na ang mga anghel ay bumababa sila at nakapaligid sila sa atin. Hindi natin sila nakikita kasi part sila ng algaid na tinatawag. Yung kakarating ng algaid na ito'y limit sa ating paningin. No? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So sila yung tinatawag ng mga anghel na kung saan sa pagkakataon to, inilista nila yung ating mga ginagawang kabutihan. Maging ang ating pakikinig na ito. At ngayon, yung mga ilista nila kabutihan na bawat isa sa atin, bawat isa meron tayong individual na aklat, no? Sinasabi nga sa patungan sa Islam na ang kabutihan na ating nagagawa, isinusunod ng anghel sa ating kanan na isang anghel yun na taglay niya yung aklat ng kabutihan natin. Recorded yun. Maging pakikinig. Then, sa kasamaan naman, opposite. Kung yung isa sa right, anghel din siya, nasa left naman siya. Wala kayong lusot. Talagang, detailed talaga. So, ano ang silbi ng mga listahan nito? On the day of judgment, tayo lahat ay naniniwala na pagkatapos ng buhay natin, lahat tayo mamamatay at huhusgahan tayo ng Panginoon. Kaya nga, day of judgment. Na kung saan ang mga aklat na ito yung gagamitin sa araw ng paghuhukom. No? So, naging mabuti ka ba o naging masama? So, yun yung tinatawag na silbi ng mga listahan na to. Kaya nga sa pagkakataon ito, sinasabi ko sa inyo na yung maging ang pakikinig natin, ito ay nire-record at inilista sa ating kabutihan. Subhanallah. So, kaya tunay na napakalaking pasasalamat talaga. No? At umaagos ang tinatawag ng kabutihan sa araw na ito sa pagkakataon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Email address nyo lahat? Ano po? Email address. Email address. Wala akong babasahin dyan. Sige. Ayan, so mamasya inshallah. So ngayon po, pagpatuloy natin. So yun yung tinatawag na isa sa mga dapat natin tinatawag na dapat masalamat na sa pagkakataon to. Bukod sa nakapag-almusal tayo, nakapagkape, yan na yan, kumbaga yan ay biyaya lang ng Panginoon Diyos din na alhamdulillah, part din ng mga tinatawag na pamamaraan ng dahil sa katuruan sa Islam, may mga Arabo, na mga Muslim na sa pamagitan ng kanilang kayamanan, pera, kaya ipinamamahagi nila ito sa katulad ng establishmentong ito. So
So ito yung mga kapamahalan na napakapanag natin kasi sa ibang lugar na mahirap ang kanilang bansa is walang ganito. Kaya talagang abos-abos ang biyaya natin sa pagkakataon ito. Alhamdulillah. Kaya sinasuggest ko sa inyo, every time, kahit sa isip nyo, yung pasasalamat sa Allah. Alhamdulillah, kami ng Arabic yun. So palagi yan yun, palagi natin ibigkasin yun. So alhamdulillah. So ngayon, ito na yung nice kong input na patungkol sa tinatawag na kaalaman na sa patungkol sa Islam. So of course, kailangan na si brother, kahapon na nag-shahada, kahapon na nag-Islam. So kumbaga, from dating paniniwala na katulad siya, born again, ano? Although, ang born again ay kumbaga part lang din ng Kristyanismo yan. Ang sabi nga natin kung iliwanagin natin, yung foundation pa rin sa Kristyanismo, yung paniniwala sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, ano? Na patungkol sa pagturing kay Hesus Cristo na Diyos, ano? Doon din napapaloob ang tinatawag na foundation ng Christianity, kabuuan yun. Ngayon, ito na, paano tayo ngayon? Sabihin ba, ganun-ganun na lang ba yung pagbitiw natin sa dating paniniwala? So, parang yata, no? Parang unfair yata yun. Since birth, ganyan yung tinuro ng magulang. Tapos may mga nagturo pa ng mga either pastor, pare, sa eskwela, no? So, sabihin na, paano yan? Paano na lang ganun-ganun ang nagbalik Islam na agad-agad yan? Binitawan yung tinatawag na paniniwalang ito. No? So, ito yung sinasabi nga ng gabay ng Allah. So, mismo ang Panginoon Diyos, may salita kasi siya. Sabi niya, so, ito yung sinabi natin sa Tagalog. Sabi niya, kung sino daw kanyang gagabayan. No? Walang makakapagliligaw. Ano po? Walang sino man ang makakapagliligaw sa kanya. So, baga, ito ipaghawakan po natin. Dahil baga, kabilang tayo sa tinatawag na nagabayan. Tingnan niyo po, dito na lang sa unang statement ng Panginoon Diyos na salita niya, Word of God, napakabanal. Kaya dapat natin paghawakan to. Kasi tingnan niyo kung bakit natin pasalamatan to. Maraming tao, napakayaman pa nila. Nasa mataas na antas, politika, nasa mataas na tinatawag na sosyudad. Ngayon, marami namatay ng ganun-ganun lang. Na hindi nila nalaman ang Islam. Na hindi nila nakilala ang tunay ng Panginoon Diyos. No? Kaya tayo, bagamat hindi naman tayo ganun sa tinatawag na antas na napakataas ng level ng sosyudad o kaalaman is alhamdulillah, kabilang tayo sa mga dinabayan ng Panginoon Diyos. Kaya malaking pasasalamat talaga. So ngayon, karugtong doon sa sinabi niya na sinabi ng Panginoon Diyos na kung sino man ang kanyang gagabayan, walang sino man ang makapagliligaw, subalit, sabi niya, may pasubalit siya. Kung sino man daw yung kanyang hahayaan na maligaw, mapariwara o mapasama, no? Wala din makapaggagawin pa sa kanila maliban lang din kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kumbaga, yun ay tinatawag ng warning naman sa atin. Kahit na although tayo nagbalik Islam na, no? Sabihin, hindi natatapos ang ating tinatawag na pagsampalataya sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng tinatawag na pagbanggit ng salitang ito. Kumbaga, talagang dapat natin itong isa sa buhay ngayon. So, ito yung sangkap kung paano tayo lalago sa kaalamang ito. So, kaalaman, ibig sabihin, ito na. Part yung kaalaman ng pagkuha ng kaalaman yung pag-aaral. Ito na. Pag-aaral, either na, ito na, pagbabasa, pakikinig, pagsusulat. So, ito yung mga sangkap ng tinatawag na pagkuha ng kaalaman. So, actually, sa buhay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so nabanggitan natin ang pangalan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So siguro hindi ko muna sa i-detalye, balikan muna natin yung pinakauna. So actually kasi ang Islam, ito na. Kung kayong tatanungin, so kalimbawa may magtatanong sa'yo, ano ba ang Islam? No? Ano kayo maging kasagutan dito? So in a brief, para madaling maunawaan ng mga tinatawag na nagtatanong dito, ang Islam ay wikang Arabic. No? Derived siya o kinuha sa tinatawag na root word na salam o kapayapaan. Na ngayon, ang Islam, ito yung tinatawag na natatanging reliyon. Sabihin natatanging nag-iisa. Natatanging reliyon na nagmula lamang sa Diyos. No? Sabihin talagang sa kanya mismo nagsimula ito, ang Islam. No? Then,
Ito yung pagkakaiba sa ibang mga reliyon. Kumbaga ito ay nanggaling sa kanya mismo. Ngayon, ang Islam, bukod sa tinatawag na pakahulugan na bilang kapayapaan, ipinapakahulugan din siya na tinatawag na ito yung total way of life. Kumbaga, lahat ng kapamaraanan ng pamumuhay ay napapaloob sa Islam. Sabi natin kanina, hindi lang siya tumutukoy sa reliyon. So, either na sabi nga, ang Islam, every step, pagising sa umaga, pagmulat ng mata, may mga kapamaraanan na itinuturo ang Islam kung paano ang isang Muslim ay magsasabuhay, no? Ng kanyang pananampalataya sa Islam. So, pagmulat pa lang ng mga tayon, hanggang sa tinatawag na, every step, hanggang sa tinatawag na, namulat sa umaga, pagising sa umaga, 24-hour round the clock, no? Meron kapamaraanan na itinuturo ang Islam, kaya complete way of life, no? Ganun siya kakompleto. Kaya very interesting talaga siya. Kasi pwede rin sa pamilya, edukasyon, at lahat ng aspeto ng pamumuhay napapaloob sa Islam. Kaya very interesting talaga. Marami tayong matututunan. Yun. At para maunawaan pa rin ngayon, para yung tinatawag na papapakilala natin sa Islam, kung paano ito pag-aaralan. Sinasabi ng Islam, ikinukumpara ito sa isang bahay. Di ba ang bahay ay may mga haligi, di ba? Poste. So hindi matatayo ang bahay kung walang poste yan. So baka nagkamukha, di ba? So ang normal ordinary bahay ay may mga poste na kung saan ito na. Yung unang haligi nito, ito yung tinatawag na pagsasaksi natin. Shahada lang tinatawag na Arabic. So ang shahada, ito yung pagbabanggit ng tinatawag na banal na salita na sa wikang Arabic yung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. So dito tayo ngayon, ano ba yung kahulugan nito? First pillar. So ngayon, pillar. Ano ba itong haliging ito? Consisting of, unang-una, pundasyon sa baba, di ba? Isabihin, ang isang poste, para maging matibay talaga yan, kasi pwede naman ang poste, magtayo lang ng, ano lang, di ba? So ngayon, sa Islam, hindi pwedeng itayo lang ng basta-basta. Ang unang posting ito, kailangan pundasyon pa lang is matibay na. So, kung ano ba ang darating mga pagsubok, hindi siya agad na babagsak. So, yun yung tinatawag na unang haliging ito. So, ito yung kagandahan sa Islam. First pillar pa lang, kailangan maging maliwanag na sa atin ngayon. Kung ano ba itong pinasok natin. Naku, baka napasama lang tayo dahil masaya or something na may mga benefits. So alhamdulillah, liliwanagin natin ngayon. So first pillar of Islam, na ito yung pagsasaksi natin na sinasabi natin na walang ibang Diyos. Ako sumasabi, sabi natin sabi natin na patibayin pa natin, ako'y naniniwala o nananampalataya. Ako'y nanunumpa na walang ibang Diyos. Walang ibang Diyos. No? So dito, sa pag sinasabi yun, dito unang papasok yung unang konsepto na kailangan, ito na, yung mga dating maling katuruan. Maling katuruan sa patungkol sa pagturing sa Diyos, kailangan mabitawan yun. Masakit man sa bunga kanina, kahit na since birth yun yung tinuro sa atin ng ating mga mahal sa buhay, no? Naging parte ng ating buhay, no? Pagsimba sa linggo, pagpunas-punas sa mga santo-santo. So, yung mga bagay na yun ay talagang may kamalian po talaga doon. So, hindi naman natin talaga sinisiraan sila, is talagang, tignan nyo na lang, main foundation ng Christianity para liwanagin natin. Actually, hindi lang naman Christianity ang liliwanagin natin dito. Lahat ng pananampalataya. Magbabase tayo sa salita ng Panginoon Diyos. So, yung katuruan na sinasabi na, A'udhu-billahi minasyaitonir-rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Sabihin nito, ako nagpapakukup sa Allah, laban sa sinumpang satanas. Sa ngalan ng Allah, ang pinakamabagin at ang pinakamawin. Sinabi ng Diyos, sabi niya, Kul huwallahu ahad, wikang Arabic, no? At ang tinatawag na revelasyon nito ay sa pamagitan ng Allah subhanahu wa ta'ala, sa kataas-taasan ng higit pa, no? Iniutos niya kay Angel Gabriel ang salitang to, ang revelasyon na to. So sa pamagitan ng Angel Gabriel, ito yung sinabi kay Propeta Muhammad. Noong time na mayroong nagtanong, sino ba si Allah, sabi niya? No? Bakit nyo tinuturing na Diyos yung Allah? No? So ito yung tinatawag na naging kasagutan, na ito yung kasagutan na nagmula mismo sa Panginoon Diyos.
Sabi doon, unang-una, Qul huwallahu ahad. Sabihin mo, Muhammad, siya ang Allah ang nag-iisa. No? Sa Islam, pagka sinabing isa, talagang maliwanag na isa lang. Siya lang ang Diyos, siya lang ang Allah, siya lang ang dapat dadasalan, wala nang iba. So, ganun katatag, ganun kaliwanag. So, tignan natin, ito na, ikukumpit na natin ngayon. Hindi lang naman Christianity kasi, focus lang muna tayo sa Christianity, ang dapat natin liwanagin dito, bakit po sinatag yung kamalian talaga. Kasi, tignan nyo, main foundation ng Christianity, paniniwala sa Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Isa lang daw yun. Diba? So, considering, tanggapin natin yung kanilang paniniwala na isa lang talaga yun. Ngayon, may paniniwala din na katulad sa Kristyanismo kasi tignan nyo, Kristyanismo, pati si Birhen Maria dinadasalan. Bukod pa doon, may mga santo-santo napakarami, dinadasalan din. Actually, pag na-approve yung pagkasanto ni Santa ni Cory Aquino, yung mga Katoliko is may-record silang dasalan din si Cory Aquino. Hindi pa yata na-approve sa Vatican. So kasi in-apply to daw. So ganun ka, sabi, parang hindi yata katanggap-tanggap naman. Parang isa lang ang Diyos. Bakit ang dami kong dadasalan? Pati si Cory Aquino, pag na-approve, dadasalan ko parang. No? So, parang talagang hindi siya tinatawag na accepted ng kaisipan talaga. No? So, okay, considering na yung iba paniniwala nila na hindi naman nila dinadasalan si Birhen Maria, katulad ng born again, no? Hindi naman dinadasalan, wala naman silang santo-santo or something na wala din silang tinatawag na mga paniniwala sa ano. So, ang tinatawag na paglilinaw dito sa Qul huwallahu ahad na siyang Allah ang nag-iisa na dapat lamang dasalan. Na ito yung niliwanagin natin. Tingnan nyo, karugtong sa Qul huwallahu ahad, sinabi ng Diyos, sabi niya yung sa revelasyon niya, Allahus Samad. Ang Allah, sabi niya, siya ang As-Samad. Bikang Arabic na nangangulugan ng siya yung may kasapatan. Kasi nga, kasapatan meaning, enough na siya. Kasi sa kanya nagmula ang lahat. Source siya ng lahat. Maging ang buhay natin. So, sa kanya nang galing. Source siya ng lahat. At dahil sa kanya ang source ng lahat, wala siyang pangailangan. Wala sa Panginoon. Either na hindi siya namamatay. Kasi nga sa kanya ng buhay nang galing eh. So, yun yung tinatawag na sinasabi natin na pagliliwanag naman sa ibang katuruan. No? Kasi nga, ang paniniwala nila kay Jesucristo na Diyos ay namatay. At yung pagkabuhay ay tinatawag na salvation nila. No? Ito yung kanilang main na pinangahawakan kasi. Yung dugo ni Jesucristo, yun yung tinatawag na magsasagip sa kanila. No? So tingnan nyo, ang Diyos na si Allah, ito yung tunay na sinasabi na banal na kasi siya sa salita nito na siya yung may kasapatan na hindi siya namatay o wala talagang pangailangan. Hindi kumain, hindi inantok. So ito yung sinasabi na pagliliwanag natin. So ngayon, ito na kasunod ng Allahus Samad, lam yalid walam yulad. Ang wikang Arabic na ito na sinasabi na salita ng Panginoon, banal na salita niya. Sabi niya, ako'y hindi nagkaroon ng anak at ako'y hindi pinanganak. Ito na, napakarami ng hindi lang Christianity na tatamaan dito. Komplikado. Hudyo, Buddhism, ito na tatamaan lahat. Napakaikli lang ha. Hindi ako nagkaroon ng anak at ako hindi ipinanganak. Ano ang turing kay Jesucristo? Anak ng Diyos. Ano ang turing ng mga Hudyo sa mga anghel? Anak na babae ng Diyos. So, tingnan nyo, kalampastanganan sa banal na salita ng Panginoon Diyos. Yung pagturing na siya ay may anak. So, ganun din ang pagturing na sa mga Buddha or sa si Buddha ay anak din ng Diyos. No? So, sabihin talagang very universal ang banal na salita nito eh. Napakaili pero talagang tignan nyo, sakot na lang lahat. Napakabigat na salita. So, dahil banal na salita. So, sabi nga niya, sa katulong sa Islam, napabanggit sa Quran din na napabanggit doon. Nung unang-una na may nagsalita na napaniwala ni Satanas, yung tao yun na ang Diyos ay may anak at nung binanggit niya ito, ang kalangitan ay halos mapunit sa galit ng Panginoon Diyos. Kasi kalapastanganan yun eh. No? Kaya kumbaga yung salita niya na gano'n, na hindi siya nagkaroon ng anak, tapos sasabihin mo na, may anak ka. So kalapastanganan yun. Mortal sin yun. So kumbaga talagang pag kinamatayan yung gano'ng paniniwala, talagang hindi mapapatawad ng Panginoon Diyos. Kaya ito yung sinasabi natin na pagliliwanag natin. No?
patungkol doon sa tinatawag na patungkol sa pagkakaroon ng pagturing na ang Diyos ay may anak. Then kasunod, walang yalid, walang yulad, walang yakul lahu kufuwan ahad. Nangangulugan ito na sinasabi niya na siya na ang Allah subhanahu wa ta'ala dahil siya nga yung kataas-taasan ng mga higit pa, di ba? Nandoon siya sa kanyang tinatawag na posisyon na yun. Walang higit sa kanyang kapangyarihan, sa kanyang posisyon. Siya yung pinakamakapangyarihan, pinakamalaki. No? Ngayon, hindi daw siya pwedeng, ito na, ibaba, ikumpara man lang sa kanyang mga nilikha. So, ibig sabihin, si Allah, siya ang nag-iisang Diyos na Wala katulad. walang katulad, no? Being a creator, siya yung tagapaglikha, hindi mo siya daw pwedeng ihambing man lamang sa kanyang mga nilikha. So tayo, part tayo ng nilikha ng Diyos, di ba? So, sa atin, ano yung pagturing sa atin? Pagka ikaw ay tatay, ang sinasabi ng anak sa iyo, ikaw ay tinatawag na ama, no? The word ama, ito na, pantawag sa nilikha, di ba? So, hindi pwede rin Itaw sa ipantawag sa Diyos yun. Kalapastanganan din po yun. So, ito yung sinasabi natin ng pagliliwanag natin. So, very napakaisip na ng salita. So, pero talagang, alhamdulillah, eksakto at tanggap-tanggap sa ating ordinaryong kaisipan. Kumbaga, napakaikli ng ating kaalaman na ito yung, ito yung na mga level na binigay ng Panginoon Diyos sa atin, pero nasasaklaw niya. Nauunawaan ng ating kaisipan. Ito na, ang tanong, ito na, yung pagtanggap ng ating puso sa kaalaman na ito. Ito yung question number 3. So kasi marami nakakaalam na ng mga salitang ito. Subalit, ito na, bakit may hadlang sa kanilang puso? Bakit hindi nila matanggap? So ito na yung tinatawag na question. Kaya nga, ang tinatawag na kasagutan dito, ang Diyos, dahil sa Kanya nanggaling ang lahat, kaalaman man, lahat-lahat. Ang kasagutan dito, yung babalikan natin na sinasabi niya na kung sino man ang kanyang gagabayan, walang sino man ang makapagliligaw. So either man ang puso natin ay matigas, ano po? So may mga tao, ito may istorya na lamang, ano? Para malibang din kayo. Sa panahon ng Propeta Muhammad SAW, ito na, si Propeta Muhammad SAW, siya ang pinakahuling propeta. Sino itong mga propetang ito? Ang mga propeta, katulad ni Noah, no? Abraham, Ismael, Isaac, napakarami. Sabi nga, ang bilang nila is almost 124,000. Napakarami nila. No? Kasi generation by generation, ang Panginoon Diyos ganun yung habol niya sa tao eh. Ayaw niyang maligaw yung mga tao sa pananampalataya sa Kanya. Kaya naman, bawat generation, pumipili siya ng mga tao na sila yung inatasan niya ng trabaho bilang sugo at propeta. Na ang kanilang mensahe ay ang La ilaha illallah. No? Walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang kay Allah. So yun naman po ang tinatawag na mensahe na ipinarating sa mga propeta. So ito na, istorya. Noah. Ano yung natatandaan yung story about Noah? Noah's Ark. Siguro, ano yung nalalaman? Siya yung sinabihin ng Diyos na iligtas yung mga hayop, yung mga taong may iniwala. Dahil nga daw mag-ano ang Diyos ng baha. Okay, very good. Gano'n sa sanlibutan. Very good. Eksakto yun. Alhamdulillah. Ngayon, yun yung katuan, no, sa Bible. Talaga nababanggit talaga yun. Eksakto yun. Ito na, ang tanong, ano kaya yung rason kung bakit nagalit ang Diyos at nagpadala ng baha? Parang, kasi ang isang pamilya lang naligtas eh. Yung pamilya lang ni Noah, di ba? At yung mga hayop na kanilang dinala sa barko. So ngayon, ito na yung istorya. Istoryahan na lang tayo para at least malibang kayo. So ngayon, sinasabi kasi sa detalyado talaga ang Islam, napaka-detalye. Sabi na, complete will of life talaga siya. Kaya nga, sasabi, ang Quran consisting of kasaysayan, batas ng Diyos. At tinatawag na nangyari na sa mga nakalipas at yung mangyayari pa sa hanggang sa araw ng pagbubuo na. Kompleto talaga. Talaga pag-aaralan na natin, ipapractice na lang talaga natin siya. Ngayon, ito na. Panahon ni Noah, Propeta Noah, alayhi wasalam, kung ba talagang binibigyan din natin ng danga yung kanyang pangalan bilang propeta, sumakadalawa ang kapayapaan. Na sinasabi na, noong time ni Noah,
ito na, doon nag-start yung mga tao na gumawa ng letrato, rebulto, at dinasalan. Yun yung starting, origin ng mga images. So, siguro mas detalyahin ko pa kung bakit, ano ba images yung tinatawag na ginawa ng mga tao yun? Kasi, nung panahon ni Noah, mayroong 4 na namumuno. 4 sila namumuno, kumbaga, ano to siguro, ano yung sabi natin, president or sabi yung vice president, namumuno sila sa nasyon ni Noah. Ngayon, marangal yung mga tao yun, matutuwid yung mga tao yun, religious din sila. Ngayon, ito na, namatay sila. Minahal sila ng tao. Of course, kumbaga sa Duterte, talagang the best yan. Talagang sabi nga, kahanga-hanga yan. So yung mga tao yan, kumbaga very pious sila namumuno. Mga makakaroon ng pinuno sila. Ngayon, nung namatay sila, ito na, minahal sila ng tao, ito na si Satan, pumasok si Satan. Alam niyo ang trabaho ni Satan, alam niyo sa pelikula, di ba? Kung may kontra, may bida. Si Satan talagang very active siya eh. Si Satan, ito na yung bulong niya. Yung mga pinuno niyan, mga relihiyoso yan. Para maalala nyo na, gawin nyo ng letrato para maalala nyo muna. So, mga tao, of course, ito na, nagkaroon sila ng idea eh. No, sa bulong ni Satan. Para maalala natin. Gawin natin sila ng mga letrato. Ito na. Next generation, ibig sabihin, lumipas ang panahon. No? Yung mga lolo nila, namatay na yung gumawa ng letrato. Ito na yung paraan ni Satan, unti-unti. Bumulong siya. Kaya ginawa ng mga lolo nyo ng letrato yung mga taong yan kasi very religious yan. Tunay naman, talagang religious talaga. Bumaga talagang sila, very pious person yung mga tao yun. Ngayon, ito na yung bulong. Noong una, para maalala lamang, ito na. Dahil sila ay mga religyoso, yung mga letrato niyan, yung mga panalangin ninyo, kung may pangangailangan sa buhay, ipaabot nyo sa kanila at makakarating sa Diyos. So ito na, napaniwala ni Satan yung mga next generation, yung mga apo. Kaya, that time, yung mga letrato, kung dati inaalala lamang, ito na. Sinasamba. May dasal na involved. So ito na, yun yung sinasabi natin na, at bukod pa doon, next generation, hanggang umabot sa gumawa din ng rebulto sa mga tao yun. So ngayon, ito na, nagpadala ng mensahe ng Diyos kay Noah. Kasi ang mensahe ng Diyos, sabi niya, ibinigay kay Noah, La ilaha illallah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang sa Kanya. Siya naman Diyos na lamang dadasalan. No? So, at ang katunayan, wala pang nakakakita sa Diyos. Wala pa nakakita sa Diyos. Maging ang mga propeta ito, hindi pa nila nakita ang Diyos. Kaya, any image na isusulat ko dyan, wrong. Lahat ng email, kahit na imagine mo na patungkol sa Diyos, wrong. Kasi wala pang ibinigay na tinatawag na imahin ang Panginoon Diyos sa atin. No? Hanggang sa panahon ngayon, maging ang mga propeta, malalapit lang sila sa Diyos. Kaya ito na yung mensahe ng Diyos kay Noah. O Noah, balaan mo ang mga sambayanan mo na sumasamba sa mga letrato at rebulto. Nagagalit ang Diyos. Ito na. Si Noah, sa kanyang tibay ng pananampalataya at mahal niya yung sambayanan niya. Sinasabi sa katuruan sa Islam na si Noah, gabi at araw, tingnan yung kanyang pagtsatsaga, gabi at araw, kumakatok siya sa mga bahay. No? Pinapaliwanagan niya yung mga tao, huwag niyo sambahin yung mga letrato niya, huwag niyo sambahin yung mga rebulto niya. Nagagalit ang Diyos. No? La ilaha illallah, walang ibang Diyos na dapat sambahin, maliban lamang kay Allah. So alam niyo yung tinatawag ng pag-imbad na pagpapaliwanag no yun, umabot yan ng 950 years. Kasi ang buhay nila noon mahaba pa. So actually yun yung tinatawag. Yung 950 years na yun lang yung tinatawag na buhay niya na nagpapaliwanag sa mga tao. Walang naniwala. Ito na. Ano ang rason kung bakit na walang naniwala din? So ito na. Kasi nga, subagat pagsubo din sa kanilang pananampalataya eh. Anong revelasyon kay Noah? O Noah, malapit na yung dilubyo tubig, gumawa ka na ng barko sa itaas ng bundok. Diba? So, ito na yung mga tao. Naku, nakikita niyo si Noah, parang nawawala sa sarili. Naku, wala na sa katinuan. Subhanallah, astagfirullah. Wala na sa katinuan.
gumagawa ng barko sa itaas ng bundok. So, kaya ito yung sabi natin na, tapos yung mensahe niya, la ilaha illallah, paniniwalaan nyo. Huwag yung paniwalaan, wala na sa katinuan. So, yun yung sinasabi natin na naging pagsubok noon sa kanilang pananampalataya na kung talagang panghahawakan nila. So, kasi batid ng Panginoon Diyos no? Yung kanilang tinatawag nito, ano man yung nilalaman ng kanilang puso talaga. So, maliit na pagsubok lang yun. Pero tunay na hamula dahil yung revelasyon kayo ay talagang makatotohanan. No? Kaya ito na, naganap ng malakas na ulan. Walang tigil. So hanggang sa umabot yung baha sa pinakamataas na bundok. So, yun yung sinasabi natin na talagang hamula sa gabay ng Subhanahu wa Ta'ala ay naligtas yung kanyang pamilya. Maliban lamang sa kanyang Maliban anak. lang dito sa tinatawag na anak. Kanyang anak ko. No, so, Wow. Subhanallah. So, ang highlight natin dito, tingnan nyo, sa Bible, hindi talaga kumpleto ang naging istorya. Putol, ano? Walang rason Pero sa Islam, tingnan nyo kaganda ang Islam, napakaganda. Detalyado talaga kung paano nangyari yun. Yung tinatawag na, So, nakakatakot kasi, ano nangyari sa Pilipinas ngayon? Noon, kinagalitan ng Diyos yung tinatawag ng mga tributo, ano nakikita natin sa Pilipinas? Ang dami. Ang dami pa rin. So, sabihin, talagang, nasa delikado. Nasa delikado ang mahal natin sa buhay sa Pilipinas talaga. Subhanallah. So kaya ito yung sabi natin na pasalamatan natin ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na isa tayo sa kanya nagabayan. Magamat kung ating pamumuhay, kung antas ng buhay na ito ay nasa level lamang. So malaking pasasalamat maging tinatawag na mababang uri na tao na pag siya ginabayan, mas karangal-rangal po yun. Yun yung tinasabi natin. Kaya alhamdulillah. So inshallah po, napaunawa ko sa iyo yung tinatawag na unang tinatawag na haligi ng Islam, ang La ilaha illallah. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang kay Allah. So ito yung ating sinasabi sa unang haligi. Yan po. At karugtong, ito na. Di ba may pinapabanggit, Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Question, sino kaya si Muhammad Rasulullah? Of course, Pilipino, hindi naman natin sa kilala kasi Arabo siya. So, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay isang Arabo po yun. Sinilang siya sa Makkah. No? Ngayon, kabilang siya sa mga propeta, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, para ma-identify natin na kung tunay talaga ang propeta na ito yung tinatawag na basihan. Ang lahat ng mga panlay ng mensahe, ito yung original na La ilaha illallah. Hindi na palitan yun. Diba lahat ng 124,000 na propeta, yun yung kanilang taglay na mensahe lamang sa kanilang nasyon. Isa lang ang mensahe. Isa lang ang mensahe. Walang ibang Diyos na dapat sambahin maliban lamang kay Allah. So taglay din yun ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ngayon, ito pa, basihan sa mga propetang ito, sila ay magkakamag-anak. Magkakamag-anak. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang tinatawag na relasyon na kay Jesucristo, sila ay magpinsang malayo. Ayun. So, yun yung tinatawag na relasyon ni Propeta Muhammad at ni Jesucristo. Kaya sinasabi, ang lahat ng mga propetang ito, sila ay mga magkakamag-anak. Then, ito pa yung kasunod na basihan kung talagang tunay yung propeta. Sila ay namuhay lahat dito sa disyertong lupain. Wala sa Pilipinas. Si Kibuloy. So, ito na. Kaya nga sabi nila, pag darating yung araw ng paghukom, darating yung mga bulaan. Takot. Kasi sa Pilipinas lang, ang dami ng bulaan. Nakatakot yun. Nililigaw nila ang tao. Mapupunta sa impyerno ang apoy sa pamagitan nila. Kaya ito yung sinasabi natin ang basihan na kung ang propeta ay totoo. No? So, ano pa ang basihan na patutulog sa pagkakuhay ng propeta? Na yun nga, nabuhay sila sa, at mayroon sinasabi ng mga patungkol sa revelasyon, bukod doon sa tinatawag ng mga taglay nila ng mga kakayahan. Katulad ng kakayahan ni Jesucristo, nakapaggagaling, di ba? So, katulad naman ni Propeta Sulaiman, nakakausap niya ng mga katulad ng mga engkanto, nakakausap niya mga langgam, ang mga ibon, si Haring Sulaiman. So, ito yung mga skills nila. Si Propeta Moises,
may baston siya na yun yung ginagamit niya sa tinatawag na mga mahiwalang bagay. At yung kamay niya is nagliliwanag. Ano po? Nagliliwanag yung kanyang kamay. So ito yung mga palatandaan ng mga tunay na propeta. Kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang taglay niya, tinatawag na pambihirang kakayahan, ito yung memoryado niya ang buong Quran at isinasabuhay niya ang salita ng Panginoon Diyos. Baga, siya ay tinatawag na walking Quran. No? Kung paano niya, kumbaga yung nakasulat sa Quran, sinasabuhay niya mismo ito. Makikita mo sa kanya. Nakikita mo sa kanya mismo sa pagkatao na ito. Ito yung kanyang himala sa kanyang mga tinatawag na personalidad. So, at kaya sabi, ang mga Arabong ito noon, sikat sila sa mga tinatawag na mga yung mga matalanghagang salita. Pag gumawa ng mga poem, di ba sa Pilipinas, mga poetry, di ba? So, ang mga Arabo, pinakamagagaling sila sa paggawa ng mga ganyan. Ngayon, ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi lang poem ang kanyang batid. Baga talagang revelasyon talaga. No? Mga inspirational na mga salita ng Panginoon Diyos sa kanyang nababatid na salita. So, ganun yung tinatawag na kakayahan naman na ipinagkaloob ng Diyos kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So, at least ngayon nakikilala niyo na si Propeta. Di marunong magbasa sa simulat. Ayun. Kasi part ng unang haligi ng Islam, yung pagsasaksihan natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasabihin natin, at ako'y sumasaksi na si Muhammad ay sugo ng Allah. So, para maging makatarungan natin pagsasaksi, kailangan natin siyang makilala talaga. Ngayon, part din ng ating tinatawag na obligasyon kanya, bukod sa malalaman natin ang kanyang buhay, kung ano yung kanyang naging role sa Islam, at kung paano niya isinabuhay ang tinatawag na Quran, ito yung sinasabi na autography na shaitanology na kailangan natin siyang mahalin ngayon. No? Kasi pagka napag-aralan natin ang kanyang buhay, dito iiran yung malalaman natin yung sakripisyo niya. At pagka doon, is papasok yung pag-ibig natin sa kanya. So ngayon, ito yung makatarungan na sinasabi natin na kaya ito yung dahilan kung bakit natin siya pagsasaksihan. At isa sa kadahilanan din kung bakit natin siya nagsasaksihan. Kasi Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sugo ng Allah. Kung tatanungin tayo, kanino tayo napapabilang na henerasyon na propeta? Sa kanya. Ito na. Part ba kayo ng panahon ni Abraham? Sino part ng pagkapropeta ni Abraham sa inyo? Matagal na yun, napakabang nga ng balbas, di ba? So, sabihin talaga hindi, di ba? Sino ba yung part sa inyo, kabila sa inyo pagkapropeta ni Moises? Ako hindi pa rin, di ba? O, either na kay Jesus Christ, dahil sa Islam, nais natin yung liwanagan, na sa Islam, si Jesus Christ ay propeta ng Allah. Kabilang siya sa mga propeta ng Allah, si Yeso Cristo. Dakilang propeta si Yeso Cristo. So, at kaya sa Biblia, magbukas tayo ng Biblia, banggit ni Jesus Christ, sabi niya, ako'y pinadala lamang o isinugo lamang ng Diyos, sabi niya, para sa naliligaw na sambayanan ng Israel. Kaya wrong pa rin na, kasi mismo si Jesus Christ na nagsabi siya, ang pagkapropeta niya ay sa mga Israel lamang. Kasi nung naligaw ng pananampalataya ng mga Israelita. No? Kaya itong tinatawag na henerasyon natin ito yung part ng huling propeta. Na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bakit huli? Kasi sinabi ng Panginoon Diyos, ang pagpapadala niya kay Propeta Muhammad, ang paghira niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, huli na ito. Wala na siyang ipapadalang propeta pagkatapos niya. At nakakatakot. O bakit? Tingnan nyo. Kasi huli na, last generation, last prophet. Wala na magpapaalala. Ibig sabihin, ito na. Maghahantay na lang tayo ng end of the world. Maghahantay lang tayo ng end of the world. Kaya sinasabi, sa katuruan sa Islam, yung anghel na supposed to be na nakahawak niya yung trompeta, nakatutok na sa kanyang bibig eh. Naghahantay na lang ang order ng Diyos. Pagka binugan niya yung trompeta niya, ito na. Yung end of the world na. So nakakakma na daw. So yun yung nakasulat sa katuruan. Kaya talagang, yun yung sinasabi natin na sa pamagitan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yun yung sinasabi na nakapagbukas sa kaisipan sa mga tao na malapit na ang araw ng paghuhukom. So, nakakapangamba ito. So, paano tayo kung halimbawa yung mga pamilya natin na hindi pa talaga sila Muslim, no? So, kaya kailangan talaga ito sa gabay ng Subhanahu wa Ta'ala, dinadalangin din natin sila. Kasi walang imposible sa panalangin. Walang imposible sa panalangin eh. No?
Sabi nga, kahit na sabi nga, ang kapangyarihan ng Panginoon, sabi nga yung kanyang kaalaman, batid niya ang lahat, maging ang tinatawag na langgam na itim, no? Na naglalakad sa maitim na bato sa kaliitin sa kadiliman ng gabi. Nakikita niya. No? Batid niya yun. So, sabihin talaga, walang imposible sa Diyos. Kaya, idalangin natin ang ating mahal sa buhay, ang ating mga pamilya, nawa ay magabayan din sila. Nakasubahan kasi tunay na nakakatakot na ang ating panahon. Alam niyo na, of course, sino bang hindi nakakapatid ng pandemya? No? Ang daming namatay. Dahil ng mga Ang minors. daming namatay. Millions ang namatay. At napakapalad natin, nabubuhay pa tayo sa panahon ito. At ito na, existing na in current event, ano nangyayari sa panahon ngayon? Global climate change. Napakatindi. No? May mga yelo na natutunaw na. Ngayon, ang bukod pa doon, may mga temperature na napakataas na nasusunog yung kanilang mga bansa. Spain, napakaraming namatay. So climate change na may mga karagatan na natuyo at nakita yung mga masjid sa ilalim. So, noong unang panahon pa yun. So, napakatinding kung gusto din sa mga senyalis na kasi ito, na talagang tunay, ito na papalapit na tayo. So, sinasabi ko sa lahat naman ay naniniwala na magugunaw ang mundo. No? So, sa Islam lang, napakadetalyado talaga. At sinasabi nagbabase tayo sa prophecy talaga ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga senyalis tayo nagbabase. Wala tayong tinatawag na year 2020 or something na wala tayong ganoon. Walang ineksakto. Kasi maging ang mga anghel, sinasabi na, maging ang mga anghel na malapit sa Diyos, hindi nila batid ang araw ng pagkagunaw ng mundo. Hindi nila batid. Maging ang mga propeta hindi nila batid. Nagbigay lang ng senyalis ng Diyos na pagka nakikita nyo nito, nagtataasan ng mga gusali, So nakikita na. Pagdami ng kababaihan. Ito na, pagdami ng mga kababaihan, more than sa mga kalalakihan, No? So, tapos yung mga pag-accept ng mga tinatawag na pambabatas na accept na nila yung pagkasal ng kapwa lalaki, no? Mga bansa nila na matatalino, sila, napaka-taas ng kanilang edukasyon. Sa batas nila, papayagan nila yung pagkasal ng mga gano'n. So, nangyayari na, no? So, yun yung sinasabi ng mga senyalis na pagka nagaganap na yun, no? Talagang ito na, tunay na papalapit na tayo. So, alhamdulillah, malaking pasasalamat pa rin sa atin na tunay na tayo ay ginabayan ng Panginoon Diyos. So, alhamdulillah. At sasabi nga na yung mga naganap ng una, mga matagal na naganap na yan. Kumbaga tayo ngayon, sa panahon natin ito, mapalad lang tayo na may pagkakataon pa tayo na alamin ito. At yun na lang importante kasi dito sa panahon natin ito, hindi tayo mag-aaksaya ng panahon. Kasi kumbaga, ang oras ay napakabilis, No? Yun ang sinasabi niya, isa sa senyalis din. Ang pakiramdam daw sa isang buwan or sa isang taon, parang isang buwan lang. Pakiramdam mo, napakabilis talaga. Yung isang buwan, parang isang linggo lang. Yun din ay bakas na, ito na. Talagang pinadibilis na ang panahon. Talagang ito na. Ng panahon natin. So, at balik tayo sa tinatawag na unang haligi ng Islam, Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ano ang reward dito? Ang reward dito, kapag ka binanggit mo ito, nang taos sa iyong puso at isipan, sa katotohanan sinasabi na, sino man ang makabanggit nito, ang lahat ng kanyang mga kasalanan, from the present up to the past, patatawarin ito ng Panginoon Diyos. Ibig sabihin, magpapanibago ng listahan ng kasalanan. Ngayon yung mga nagawang kabutihan dati pa, yun ay hindi buburahin. Magpapatuloy po yun. So, kaya naman kung nagbabalik sila, sinasabi na para siyang bagong silang dahil nga walang bahid kasalanan. Kaso nga lang, magiging maingat ka na ngayon. Of course. Kasi talagang, kumbaga, entitled ka na sa mga tinatawag na punishment at iba pa. Kumbaga sa trabaho, pag gumawa ka ng kapalpakan, talagang sabi nga, may kaparusahan. So, magiging maingat na lang talaga. Kasi malaking reward na yan ang binigay sa atin. Na hindi mababayaran ng pera, pinakamayaman man dito sa daigdig na to, na bayaran niya yung Diyos na para mapatawad sa kasalanan niya, para mapasok sa paraiso. Walang lagay-lagay. So, yun yung sinasabi natin na walang kalakasan. So, sa Islam, sinasabi nga na, kumbaga, very transparent. Kung ano nagawa mo kabutihan, tutumbasan to ng tinatawag na reward.
ang nagawa mong pagkakasala ay tutubasan ng kaparusahan. So ganun sa Islam. Kaya ang isang Muslim talagang very humble siya. Very humble siya. Yun dapat natin alam ng attitude niya. Na kasi nga, siya, magiging maingat talaga siya. Kasi alam niya na yung gawain na ito ay nakalista talaga. No? At kumbaga subject for talaga on the day of judgment. Yung tinatawag na pagharap dito at pagbabayad dito. Ayun. So alhamdulillah, natakil natin yung patungkol sa first na haligi ng Islam. So, unang haligi pa lamang ito. Yung asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Pagka binanggit nito ng tao sa inyong puso, ito yung tinatawag na sinasabi na ang la ilaha illallah, ito ay susi sa paraiso. Susi para sa paraiso siya. Ang sinasabi na, tignan nyo, actual dito sa Saudi Arabia, tignan nyo, sa mga highway, mapapansin nyo, yung sa mga expressway dito, may mga pulis na talaga nakabantay sila. Hindi wala naman silang binabantay sa custody talaga. Pero anong inaabangan nila sa mga highway? Yung may mga minsan may mga aksidente na sinasabi na, kasi sa katuwa sa Islam, yung mga naghihingalo, mapagbanggit mo sila ng la ilaha illallah, makakapasok sila sa paraiso. Nasa katuwa kasi yun. Kaya yung mga pulis dito, yun yung sinasabi nila na nakabantay sila sa mga, of course, talagang hindi maalis yung mga aksidente, no? So, isa yun sa mga binabantayan din nila. Yung mga tinatawag na, of course, piniprevent nila yung aksidente. Pero, dahil aksidente nga, maaaring mangyari, yun yung sinasabi, automatic response nila. Kapag may aksidente, na pinapabanggit agad nila yung la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Kasi sa katuwaan na sila ay makakapasok sa paraiso. Kung mababanggit nila. Kaya yun yung isa sa sinasabi na kailangan talaga palagihan din ito binabanggit. Ang la ilaha illallah. Sige, banggitin nyo. La ilaha illallah. Kailangan natin pa-practice natin ito. Palagihan. At may gantimpala dito. No? La ilaha illallah. Walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang sa Allah. Banal na salita ito. Banal na salita. Na sinasabi na ang katumbas ng la ilaha illallah, kinumpara ito sa timbangan. Kung ititimbangan mo sa bagay, sinasabi na ang la ilaha illallah, ikumpara natin sa timbangan. Nilagay sa kanang timbangan. La ilaha illallah dito ha. Ngayon, para magkumpara kung gaano siya katimbang, yung bigat niya, ilagay sa kaliwang timbangan ang daigdig, the world, at nilalaman nito. Para doon nga lang, bigat na, diba? So, daigdig at nilalaman nito. Mas matimbang pa ang salitang la ilaha illallah dahil di banal. So, ganun siya katimbang. Kaya sabi sa inyo, palagi nyo babanggitin. No? La ilaha illallah. Kasi mother ko, sinasabi ko, pinapaalala ko lagi sa kanya eh. Ma, nababanggit mo may la ilaha illallah. Oo, la ilaha illallah. Pag-isip sa umaga, la ilaha illallah. Ayun. So, ganun isang mahal sa buhay. Pagka sila papapabanggitin nyo palagi. Kasi yun yung mga tinatawag na napapractice nyo na salita, yun yung sa pag-aaral kasi, yun kung ano yung pinapractice natin, ginagawin natin, inugali natin, tumatatak sa kaisipan yun. Kaya, minsan kahit na mabigla tayo, automatic, yun ang nagiging response, la ilaha illallah. Kasi nakatatak nakatatak. So, mahirap, pagka mura yung napapractice, pagka nadulas, namura na. Namatay, saan sa pupunta? Namatay, nagmura, saan pupunta yun? Diba? So, sabihin yung sinasabi natin na dapat natin isinasabuhay. Napakaganda talaga ng Islam. Ito yung kagandahan ng Islam. Kaligtasan. Bakit kung nasasabing kaligtasan, tignan nyo? Ang Allah, tignan nyo, kung Christianity tayo or sinasabi na, kasi paniniwala kay Jesus, di ba? Diyos, di ba? Tignan nyo, paano yung question dito? Sinabi ni Jesus Christ, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Tinatawag siya ng Diyos. At sinasabi pa na, si Jesus Cristo, lumayo siya sa karamihan at siya nagsagawa ng pagdarasal na siya nagpatira pa. So, tingnan nyo, kaya ang Islam, napakasigurado, 100% na kaligtasan. Kung kanino nagdasal si Jesus Cristo, doon tayo nagdadasal, kay Allah. Kaya si Allah,
Diyos ni Jesucristo, Diyos ni lahat ng mga propeta. Kumbaga, God of all prophets si Allah. Diyos ni Virgin Maria at lahat pa. Diyos ng Kaya mga ang Allah nilalang. sinasabi na bilang pag-aangkin niya, sabi sa katuruan sa Islam na siya yung Rabbil Alamin. Ibig sabihin, siya ang Panginoon ng lahat ng mga nilalang. So, yun yung tinatawag ng isang matibay, napakatibay na, kaya ang isang Muslim talagang, yung pagturing niya sa Allah, napakatibay talaga yan. Ako, napakatibay yan. Talagang ibubuhis niya ang buhay niya para kay Allah. Example, lapu-lapu talagang binuhis niya ang buhay, no? Para kay Allah talaga. So yung sinasabi natin na na talagang yung dahil nga sa talagang may proof talaga, may pruweba talaga na dapat natin talagang panghawakan to. Kaya la ilaha illallah. Walang ibang Diyos na karapat dapat sambahin maliban lamang kay Allah. Yun. So inshallah na paliwanagan ko kayo, naging maliwanag sa inyo, yun yung unang haligi ng Islam. Na nawa ay mapatibay pa natin ito. Mapatibay pa. Sabi ko nga, pundasyon. Kailangan talagang dito pa lang is matibay. Talagang itatayo ng matibay. Kung ano man, kung mauli man sa Pilipinas, pagka natanim na sa puso't isipan, kasi based on experience, ito na istoryahan na naman tayo. Kasi sa ako noon, nakapag-embrace ako sa Islam, way back 2011 sa Abu Dhabi ako noon. Abu Dhabi. May similarity kami ni brother nung kami nag-Islam na gusto ko talaga Islam. Sabi ko wala pang nagtuturo sa akin pero gusto ko talaga, sabi ko gusto ko mag-Muslim. Sa Pilipinas pa lang yun, nakating Abu Dhabi, so nagkaroon ng chance, no? Nakikita natin mga nagdadasal. So sabi ko talaga kaya doon ako nakapag-embrace. Ngayon, eto na, yung pagbalik sa Pilipinas. Bagamat sa, kasi open country, open country ang Abu Dhabi, Dubai, makakaano na yan, nakatabi na yan So, open country yan na wala namang katulad ng ganito ka-active na nagtuturo. Doon, may establishment man, talagang lalakbayin mo yun ng malayo. Baga, mag-spend ka ng pera, mag-spend ka ng oras talaga para makapag-aral lang. At iba yung program doon. Kasi nga, open country. Hindi katulad dito na talaga maraming Islamic Center, maraming activity dito na ipinapamahagi ng libre. No? Napakaraming biyaya dito. So, pag-uwi sa Pilipinas, although yun na nga, hindi pa tayo matatag o yung kaalaman natin, maliit pa lamang, pero naging maliwanag sa akin yung pagsamba kay Allah. La ilaha illallah. Yun yung natanim sa akin. So, kaya naman, kumbaga, kahit saan man yun, kaya yung salita ng Diyos, sabi niya, di ba? Kung sino man ang kanyang gagabayan, walang sino man ang makapagliligaw, di ba? So, nauwi ako sa Pilipinas, no? Sa pag-uwi sa Pilipinas, nagtataka ako. Bawat punta na lugar na pupuntahan ko, mayroon akong kapitbahay na Muslim. Yung isa pang tinirahan namin, ding-ding lang ang pagitan. Yung kapatid, Muslim. So, nagtataka ako, sabi ko, ito yung sinasabi ko sa'yo, na panghawakan natin na salita ng Diyos, na kung sino man ang kanyang gagabayan, di ba? Kaya ako noon, sabi ko, uwi ako sa Pilipinas, pero kaya ako, paano ko ipapractice ang patungkol sa pagsamba? Pero wala naman Muslim or something na So yun yung sinasabi na bakas, no? Kaya panghawakan po natin. Kaya pag natanim ang la sa ating puso, yun yung sinasabi natin na magbibigay na ng gabay, patnubay sa atin. Sa lahat man mapupuntahan natin. Yun. Magpapatatag na yun sa atin. Kasi talagang sa Pilipinas masusubukan Sa masusubukan na napakaraming haram, napakaraming pinagbabawal sa Pilipinas. Pero of course, pagka natanim na yung la ilaha illallah sa atin, yun na yung sa atin, magpapatibay sa atin. Mismo na tayo mismo yung aayaw sa mga alak, kung ano pa man. No? Tayo mismo ang iwas dito. Ayun po. So, i-share ko lamang kasi nga, i-relate natin yung mismo salita ng Panginoon na panghawakan natin yung kanyang salita na kung sino man ang kanyang gagabayan, walang sino man ang makapagliligaw. Ayun. So, tunay talagang napakaganda ng Islam po. Kumbaga, by accepted ng isip at madali tanggapin ng puso. Kasi very practical siya. Maunawaan mo talaga. Detalyado. Kaya nga, sabi, dahil kumbaga, yan ay, kaya ang Quran, sinasabi, ang Quran, ilalaman niya ay kasaysayan. Batas ng Diyos. Dito sa batas, tingnan niyo kung gaano kaganda ang Islam. Batas ng Allah, kapag ka makakasama sa atin,
haram, makakasama sa atin eh. Pinagbabawal na yun. Alak, sugal, no? Prostitution, makakasakit ka dyan eh. So makakasama sa atin, pinagbabawal na yun. Ngayon, sa batas niya, pagka makakabuti naman sa atin, yun yung kanyang ipinag-utos. Magdasal ka, tumulong ka sa magulang mo, magalang ka, no? So, yun yung mga tinatawag na makakabuti sa atin, ito yung kanyang pinag-utos. Talagang pabor sa atin, no? Yun yung sinasabi natin na kagandahan ng Islam, no? So, Quran, ilalaman nito yung batas ng Panginoon Diyos, tinatawag na mga kung paano yung mangyayari na nakasulat sa kasalukuyan at yung mangyayari pa. Sa Kung inaharap. future, Sa inaharap. no? Kung paano tayo makakapasok sa paraiso. No? Talagang kumpleto na. Napaka-kumpleto niya. History ng mundo. Talagang by history din, no? History Sige, ng mundo. maganda mo pag-usapan din history. No, total, may experience ka na sa, actually, history, parang nag-aaral na tayo sa eskwela, di ba? History, ano ba yung kasaysayan ng Pilipinas? Sabi nga, Lapu-Lapu, ano ba yan? Totoo ba yan? Paki-istorya mo, bro. History na naman tayo. Study. History naman tayo ngayon. Ayon sa aking pag-aaral, nung ako sa Alcobar, na sabi ng tuturo sa akin doon, sabi na, ang Pilipinas ay dating Muslim country. Nandiyan yung mga bakas ng mga Islam, katulad ng Manila, dati yan ay Shia Manila. Ang ibig sabihin ay, ikaw ay gabayan ng Allah, Shia Manila. Ngayon, wala na yung P, naging Manila na sa naging capital city na ng ating sa Pilipinas. At saka yung ating mga ninuno, gaya ng Dato Puti, Dato Patiburo, ang sampung dato at si Sulaiman, Datong Sulaiman. Sila yung mga Muslim na nagpagtanggol dati sa paglaban sa atin sa mga Kastila. Ayaw nila tanggapin ang panampalataya ng Christianity. Dahil ang ating mga ninuno naniniwala na may nag-iisang Diyos na sinasamba. So kaya sila nagpaglaban. Dahil nga sila ay natalo sa Luzon at sa Visayas, umatras hanggang sa Mindanao. At saka napag-isipan ng lahat ng tribo sa Mindanao, kaya nga hindi sila nasakop, na makipaglaban sila hanggang sa huli nilang hanggang na sila ay nanalo. Hindi ito nasakop ng mga Kastila. So ang galit ng mga Kastila, ibinaling nila ngayon sa Visayas at Luzon. At hindi yumakap sa cross, yung tumanggap ng Christianity, siya ay pinupugutan ng ulo ng mga Kristiyano. So pinapatay sila. So pinag-aano ng mga Kastila ang kanilang panampalataya, sinakop tayo nila sa pamamagitan ng kanilang pagwersa sa atin na tatanggapin. Kaya tayo ay nagiging Kristiyano noon. At pati ating mga magulang dahil wala na silang choice, papatayin sila. Kaya ngayon tayo, alhamdulillah, nandito tayo dahil nagbalik Islam tayo ng bumalik tayo sa tama nating panampalataya. Mag-i-share ko lang pala, Ustad, kung paano ako magbalik Islam. Sige bro, kasi hindi nakarating sa'yo, no? Tama. Para malaman nila kung paano ako bumalik Islam. Sige bro. So noon pa man, doon ako sa Pilipinas, may kaibigan akong Maranao. Ang natutunan ko sa kanya, inom. Inom yan, bro. Araw-araw ay pumupunta sa bahay. So, galit na galit yung asawa ko. Kasi araw-araw na kami, lasing kami dalawa. So ngayon, naggalit-galitan ako sa kanya para hindi na siya, magtatampo siya para hindi na siya babalik sa bahay. Bro, bilib ako doon, hindi ako iniiwanan kahit saan. Yung Maranao na yun. Tapos mayroon din nagsasabi sa akin sa trabaho ko na, bakit niya sumasamba kay Jesus? Pero hindi naman siya napapaliwanag, Ustad. Hindi ko alam siguro alam ko paano ipapaliwanag. Pero nakikita ko siya na tumutuwad-tuwad sa, yan pala ang pagsasamba ng mga Muslim. Pero hindi ko pa rin alam. Pagdating ko dito ng 2008, sa Alcobar, nadinig ko yung adan. Takot ako. Pasok ko sa kwarto ko, sinirado ko yung kwarto ko. Sabi ko, ano ba yan? At nakaka-irita. Yung ano, ito nakakatakot.
Tapos sakay ako sa bus, nakatugtog doon, Quran. Ayaw ko rin makinig sa Quran. Sabi ko, ano na ito? Hindi maganda sa pakinggan to. Ngayon, 2010, nag-away kami ng asawa ko. Tapos problemado na ako. Sabi ko, doon ako nakapag-stand na, sabi ko, Diyos ko, hindi ko siya kilala sa pangalan Allah. Sabi ko, Diyos ko, kahit itatapon mo ko sa impyerno, sasambahin pa rin kita. Oo, ganun sa sarili ko, umiiyak ako nun. So, pagkatapos ko itong nasabi niyan, susunod ng mga araw, bigla na lang ako nagsabi na, paano kaya ako mag-Muslim? Nung nag-isip ako na paano ako mag-Muslim, wala naman ako manlapitan ng Islamic Center kasi bago pa lang ako dyan sa Atubar. 2010, wala naman ako makilala na. Nakita ko yung masjid. Sabi ko, paano ako mag-Muslim? Sabi niya, tuwa siya, pinasok niya ako sa masjid. Tapos sabi niya sa akin, Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sabi niya, Muslim ka na. Ha? Ganun? Muslim na ako? Ganun lang yun? Sabi ko ganun. So hindi ako nakontento. Sabi ko, ganun lang ba yun? So, ang ginawa niya, nag-ano siya ng Islamic Center. So, doon ako pumasok sa Islamic Center. Tapos, para akong bata na full of Christian love, Ustad. Tapos, lagi naglalaro sa isip ko si Jesus Christ. Hindi ko pa matanggap ba, Ustad, na siya ay anak ng Diyos? Na siya ay hindi Diyos? Sabi ko, Jesus Christ, patawarin mo talaga ako. Hindi talaga ka anak ng Diyos. Sabi ko sa isip ko, sabi ko, hindi ko talaga anak ng Diyos. Sabi ko gano'n. So may mga picture pa ko dati sa kanya, tinapon ko na. Doon pa lang sa may Bangkok, tinapon ko na. Imagine mo, kung Diyos mo yun, bakit may tatapon, di ba? Tinapon ko na. Sabi ko, Islam country pa puntahan. So, tapos ang ustad doon, kahit tapos na yung lecture namin, niyayaya ko siya mag-CI para gusto ko pa magtanong. Kaya lumabas tuloy na akala niya na naghahanap ako ng kalaman, siguro magpapatayo ka ng religion sa Pilipinas, no? Sabi niya sa akin, kasi tanong ako ng tanong eh. Kasi akala ko kasi, ang kalaman sa Islam, isang saksak lang sa utak natin, makukuha natin kagad, hindi pala. Napakalawak pala ang Islam, napakalawak ang kaalaman sa Islam. So, para akong bata na kahit na tapos na yung yung lecture namin, niyayaya ko siya mag-CI para makakausap ko siya. After 3 weeks, masaya ako, Ustad. Ginakapa ko yung bulsa, sabi ko, wala naman akong pera, bakit masaya ako? Sabi ko gano'n. Siguro, dahil Muslim na ako, sabi ko gano'n. Tapos, ang dahilan ko sa asawa ko, para hindi sa mga asawa dito ngayon, na hindi pa nila alam pa nila yung pag-Islam yun, ito ang dinahilan ko. Sabi ko, delikado pala dito sa Saudi Arabia pag hindi ka Muslim. Nilirip dito lalaki. O sabi ng asawa ko, pag Muslim ka kasi mabuti ka pa naman ang kamalag ka babae dyan. Muslim ka. Sige, ikaw bahala kung Muslim ka. Iyan ang dahilan ko. Iyan ang dinahilan ko sa asawa ko. So pumasok ako ng Islam, nag-aaral ako, kinabahan ako ngayon kasi sabi ko, ito ng tunay na reliyon. Wala nang ibang reliyon ng tunay. Sabi ko lang, paano ka? Muslim na ako, ikaw hindi pa. At natatakot ako baka mamatay kayo na hindi kayo mga Muslim. Sabi niya, Muslim pa rin ako. Natuwa ako kasi lagi ko dinuduwa sa masjid eh. Tanggapin ng asawa at anak ko yung Islam. So, ang dula binigay niya alas para sa mga pamilya ko na hindi sila nag-alinlangan. Hindi ako nahihirapan. So, sinahada ko siya sa computer. 2012, umuwi ako. Tinuruan ko silang tatlo. Tatlo ang anak ko, 10 years old, saka 13 years old. Tuwang-tuwa sila sa bagong pangalan nila. Kasi yung unang pangalan ko, si Godwin, ang bunso ko si Guy. Sabi ko, Godwin, yung pangalan mo sa Islam ay si Musa. Bagay sa'yo si Musa kasi si Musa ay maputi. Ikaw naman Isa, dahil medyo moreno ka, ay Isa na lang yung pangalan mo. Si Jesus, ang ibig sabihin niya, si Jesus na ang Maria, ay Isa sa tuwang-tuwa sila sa pangalan nila. Tinuruan ko sila, Ustad. 1 week lang. Matuto sila lahat.
Mashallah. Mashallah, oh. Tapos ang banggit nila ng alhamdulillah, ang al-Fatiha, hindi katulad sa akin na dati ako nag-aaral ako sa ano ba? Alhamdulillah. Ganun ako. Pero sila, alhamdulillah, Rabbil Alamin. Mashallah, sabi ko, ang bilis ng ano nila, alhamdulillah, bata pa sila eh. Tapos nagkabisa sila ng alif, yung alpabito sa Arabic. Sunod-sunod pa, alif, ba, sa, ako naman, hindi sunod-sunod. Kaya nagkabisa ako ulit ng alpabito. Sabi ko, nainggit ako sa mga anak ko na sunod-sunod yung magkakabisado nila. Hanggang sa sabi ko mga anak, paborito nila yung baboy bro kumakain sila ng baboy, paborito nila yan. Ngayon, nandoon na ako, anak, hindi natin pwede kain pala ang baboy kasi marumi ito sa atin. Pinagbabawal ito ng Diyos sa atin. Pag bumibili ako ng ulam sa labas, Papa, baka may baboy Sila pa nagre-remind sa akin, mashallah, sabi ko. Tanong ko lang bro, sabihin na sa'yo, yung gabay sa inyo, nagmula din sa'yo sa sarili mo rin naman. Oo, nagmula kay Allah SWT talaga yung ano ko. Yung tawfik din sa'yo, mashallah tabarak. Hindi sa ibang tao na wala mo yung paliwanag sa akin. Mashallah tabarak, alhamdulillah. Yun yung pamamaraan din na kung paano malaman ang Islam. Kasi ikaw na mismo yung nagsisearch sa sarili mo, Oo. yung mashallah. Alhamdulillah. So 1 minute bro, karagdagan para Nung nag-Muslim na ako, marami na ngayon nag-aaral, nagsasabi sa akin, magkano bang binayad sa'yo? Ganon yung mga kasama ko. Bakit ka nag-Muslim? Magkano bang binayad sa'yo? Mayroon pa doon nag-i-insulto sa akin. Nalit lang ako. Bakit nalit si Abdul Karim? Yun lang. Nag-sign of the cross sa loob ng masjid. Tawas na ng tawa. Ginagawa na ko ng istorya. Katatawanan. Pero yung tao na yun, Ustad, na nag-i-insulto sa akin, napamuslim ko yun. Kasi nag-stop work siya, naburing siya. Halika na rin. Kwentuhan mo about sa Islam. Sabi niya. Tapos, kwentuhan ko sa, sabi ko, ikwento ko muna sa iyo yung panampalataya mo kasi alam ko na hindi mo alam yung panampalataya mo, Christianity. Kasi ako galing ako sa simbahan, lumaki ako sa simbahan. Sabi ko, ito yung panampalataya mo, ito naman ang Islam. So ngayon, i-compare mo kung ano bang tama dyan. So sabi niya, sige, tawagan mo ko mamaya pupunta ako ng Islamic Center, tinawagan ko siya. Pero hindi siya pumunta, Ustad. Isa, dalawa, natawag, wala siya pumunta. Pangatlo, sabi niya sa akin, sige na, mag-Muslim na ako, Abdul Karim. Sabi ko, pag tumawag ako mamaya, at hindi sa stop na ako sa kanya. Sabi ko, gano'n sa sarili ko. Pumunta. Oo, pumunta. Nagsyahada. Oo, siya si Martoy, sa Ilocano. Tapos, nung dito na ako sa Arab Mall, bukang bibig ko, puro Muslim. Nagagalit na yung kasama ko. Puro ka na lang Islam ang binabanggit mo. Kasi sabi ko, natatakot ako para sa inyo. Nandiyan pa kayo sa labas. Sabi niya, tingnan mo mga born Muslim, ba't hindi sila nagsasalita? Ano naman ang alam nila sa panampalataya ng Christianity? Wala silang alam, kaya akong nagsasabi sa inyo. Dahil galing ako dyan sa kinatayuan nyo. Sabi ko, kaya meron akong dindawa, Ustad, na 1 buwan. 1 taon. Para kung naniligaw, parang naging bakla na ako sa Kayaron. Nagpunta na sa dito, Sharon. Parang bakla na sa kanya kasi imagine mo, araw-araw siya pinupuntahan, 1 taon yung binibalik-balikan, Ustad. Parang nililigaw mo. Oo, parang nililigaw ako sa kanya. Tapos, mayroon din ako na gindawahan na 1 oras lang. Si Isa yung pumunta dito, si Isa Alfred. Mahilig naman sa mga ikanto. May anting siya ng triangle. So, pinaniwala ko siya ang mga ikanto. Hanggang sa pagdating ng duho, nagsala kami dalawa. Sumama na siya. Alhamdulillah. Pero alhamdulillah siya, si Brother Abdul Karim, nakaranas pa siya ng mga insulto sa Pilipinas. Yung pagturing na, mag-rape ka sa Saudi, mga insulto na gano'n, di ba? Marami akong tapos nasa nabanggit pa niya na patungkol sa, yung isa pang insulto na kakatawanan na natulog ka sa... Oo, nagsasinap tapos ako sa loob ng masjid, kaya ako... Yun ay tawag na pa-insulto ng mga hindi na kaintindi. Yung pagdarasal niya, nagpupusan sa masjid. Di ba yun yung pa-insulto nila eh? At isa pang pinagtataka ko, Ustad,
Dati hindi talaga ako mapasalita. Talaga tahimik ako. Mm. Kaya nang dumating ako sa Pilipinas, nung umuwi ako, sabi ng mga kapitbahay ko, dalawa lang doon nakilala nila na bumalik, si Ruben Padilla ako. Pero nung dumating ako sa Pilipinas, dati umiinom ako, yung mga kasama ko, dahil nakatakiya ako, nakaganito ako, nakatutob ako, nang lumalabas ng bahay, yung mga barkada ko sa inuman, pag nakakita sa akin, yung mga po na. Hindi na nag-iaya ako. Pag ano, sabi niya, dati yan, pag niyaya ko, nagwawala na, hindi na ako umiinom yan. Ngayon po gusto niya, natatakot na sila. Oh. Pero sinasabi ko sa nila, huwag kayong matakot sa akin. Mabait na ako ngayon, hindi ako katulad dati. Alhamdulillah. Yung pagbabago, alhamdulillah. Yeah, saan nyo lang pasa si brother, ano? Kasi kanya dito na, Ito pa isa, ito. Natigil kay brother. Ito pa isa. Kasi lugi naman sila bro. Ikaw naman bro. Hindi mo katalo mo pagka hindi natin sila binigyan ng oras. So bro, Ikaw bro. istorya ka bro. May oras mo naman. Pakilala ka muna pala. Arthur. Arthur. Yung sa Riyadh, way back, mga 5 years, nagtrabaho, meron din akong trabaho na sa amin. Pero bago yun, siguro mga 9 months bago ako nag-shahada na. Kasi galit ako sa atin. Sige bro, welcome. Pero dito. Sige bro. Istorya na naman tayo bro. Tama-tama, makakaroon tayo ng istorya marinig sa amin ito. Sige bro. Galit ako sa mga Muslim na. Pari ka sa mga kaso. Sige po. Dahil na, sabi ko, yung nakikita kong ugali ng mas malaki pa doon sa mga sa mga nakikita kong nung hindi pa ako nagbabalik Islam. Kaya sabi ko, ba't ako magbabalik Islam? Kung ganyan lang din naman yung makikita ko sa Islam. Tapos, pinapaliwanag sa akin yung Saudi na yun, na huwag kong tignan yung aspeto ng Islam sa tao. Hindi pa ako naniniwala. Yung mga tumagawan ng mga ganyan. Try mo lang na magbalik Islam. Sumuha mo lang. Kahit mag-shahada ka lang, huwag ka magsala, huwag ka mag-gano. Try mo lang. Tapos, unti-unti malalaman mo yung Islam mismo bang totoo sa'yo. Sabi ko, hindi pa rin ako naniniwala kasi ang napapanood ko sa TV dati, mga terorista. Terorista sa social media, yung Islam, ang tuturo na pumatay ng mga tao, mga pupugo, yung kidnap. Kaya nakatatak sa akin. Sabi ko kasi wala naman nagtuturo sa amin. Laking Maynila ako nang nag-aaral sa amin. Dahil sa school, ang pakilala sa amin sa school ay Prophet Muhammad. Businessman lang sa Saudi, na mayaman. Eh, yung nagturo sa amin nung elementary, ako naaalala ko pa. Kaya nung nalaman ko na isa siya sa mga rasul, doon sabi ko, nagbasa-basa ako ng mga binibigay sa akin, kasi may mga bumibisita sa store namin na mga imam, may dalang mga binibigay sa akin. Tapos, pag wala akong ginagawa, nagbabasa-basa ako, hanggang sa nabasa ko na yung story ng prophethood ng Prophet Muhammad. Tapos, yun na, pagkatapos nun, siguro mga ilang buwan pa ulit. Niyaya na naman ako ng umaga yun. Kasi lagi kami magkalimutan. Kaya tatry mo na. Tapos nun, nagpadala siya si Sheikh Harun nun sa sa Riyadh. Hinala niya. Sabi ako tabato. Nagpaliwanag din sa akin. Pero nung una, hindi pa ako, nag-shahada na ako, hindi pa ako nagpa-practice, hindi ako marunong magsala. Tapos nahihiya akong pumasok sa masjid kasi hindi ko alam yung proper na gesture. Tapos sabi mo gano'n, tinatanong ako kung nagsasala na ako. Sabi ko, hindi pa ako marunong. Sabi mo na, may isa na naman ako nakasamang Saudi. Pero hindi ko kasama sa trabaho. Pinupuntahan lang ako kasi nakita niya ako na nag-shahada ako dun sa masjid. Pinag-shahada uli ako dun sa lalo ng masjid. Ang daming tao. Ang daming lumakap sa akin. So, ganda pa rin pakiramdam. Sa buong klase na yun, lahat doon, pinatawag na ako na kasi pangalan mo na lang sa Arabic o sabi ko nun, magsala ka ng magsala mo, practice mo niya, huwag kang mahihiya. Nung mga time na yun, ginagawa ko, inaagahan ko yung pagsasala kasi para nandun ako sa likod na likod, titignan ko lang sila kung paano. Kasi yung magkamali, nahihiya ako dahil hindi pa ako marunong magsala. I-observe mo muna sila. I-observe ko muna kung paano yung gagawin para hindi ako magpapati sa pag-uod o hindi pa ako marunong kasi wala nang nagtuturo sa akin. Wala nang nagpalo. Hanggang sa yung boss ko ngayon, yung kapatid ko, hindi na masigasig na nagtuturo sa akin. Sa pag-uod ko, kung ano sabihin bago pumasok, paano yung English. Minsan ngayon, magkasama na hindi nila.
Kaya na-practice ko na na-practice. Tsaka, hindi ko tinitignan ngayon yung Islam doon sa mga Muslim. Tinitignan ko yung Islam doon sa mga natutunan ko. Sa tingin ko, magkakaroon ng magandang impact sa akin. Tama. Sa sarili ko. Kaya, yun yung sinishare ko ngayon sa mga kasama ko na, hindi lang, may isa ako na Alhamdulillah. pabalikis. Inshallah, yung mga, kung hanggang kailan yung maabutin ng pag-stay ka sa Saudi Arabia, inshallah, makahanap ako ng mga ibang dahil hindi pa nagbabalik sa Islam. Masyaallah. Alhamdulillah, maganda yung bro. Masyaallah. Kumbaga, isinasabuhay niya yung mga tutunan niya. Tapos, so within 1 minute to, yung gusto mo karagdagan sa nabanggit mo pa. Siguro, para makapagbalik Islam yung mga hindi pa nagbabalik Islam, una ipapakita natin yung imahe. Yung magandang imahe ng pagiging Muslim Tama. na sa paraan ng Islam. Tama. Tapos, hindi natin sila pwedeng pilitin, pero huwag tayo magsasawang magsalita. Kung wala matapusan yung pagdalaw. Exacto. Kung magtitigil ka, paano pa yung ng propeta sa atin na ilan libang tao yung Tama. hinahanas bago nakapag wala pang naniwala. Exacto yun. Masyaallah. Alhamdulillah. Masyaallah. So, actually, si brother tapos ka nang nag-share, ano? Si Kuya. Kuya, Dalawa lang sila. actually, realize natin ipakilala si Kuya. Ano pangalan ko? Si Serge. Kuya Serge. So, si Kuya Serge, taga saan po sa Pilipinas? Bicolano. So, konting kwentuhan lang. Sabihin, of course, kilala niyo si Abdulaziz, di ba? So, sabihin na-invita niya kayo or ano yung Ngayon lang ako inibita niya ako dati, Hmm. tapos ngayon lang ako nakasama. So, first time kong maka-attend ng ang ganito, masyado kabarakan na. kaya wala pa akong kumbaga sa under observation. After observation, masyado. Welcome po kayo dito, alhamdulillah. Masyado tapos. Kumaga, bro, BGC po kasi na nag-observe sa atin, di ba? Actually, si brother ay hindi pa siya, hindi pa siya Muslim. So, alhamdulillah, kumaga in-observehan niya tayo. Inshallah. Alhamdulillah, pinag-sinasabi natin na yung pamamahaan ng Allah subhanahu wa ta'ala ba na kung paano nakarating sa kanya Islam. Sa akin magpahabol, Okay. parang si Brad, din, pangalan. Si Kuya. Brad, ano pangalan mo daw? Arthur. Okay. Parang sa kanya din, marami akong doubts tungkol sa Muslim kasi tulad ng, hindi ko alam kung may mahirap banggitin eh. Opo. Yung mga napapanood natin na mga sa TV, Opo. gaya sa ibang bansa na pag hindi ka Muslim, di ba, ay kinikidnap tapos pinupulutan ng ulo. Parang nandun sa akin yung, bakit ganun? Di ba marami kang doubts? Yung question na yun. Oo. Tapos sa atin, sa parting, Mindanao, ganyan. Yung kaguluhan sa South. Kaguluhan. Bakit ganun? Bakit isa sila sa mga, Nagpo-promote ng sa balita, ano po, yun ang sinasabi nila. parang daming doubts ba? Namumulo sa bakit kailangan natin mag-Muslim? Bakit kailangan natin Masyado tabarak. parang ganun. So, sa ngayon parang pa ako yung, alam mo na, Nag-iisip-isip pa yan sa lahat. So, Kuya, first time kayo talagang nakapakinig ng patungkol sa aral ng Islam. Alhamdulillah. So, ilang taon na po kayo sa Saudi Arabia? Matagal na ako dito, bali nag-exit ako ng 2018, tapos pumunta ako ng Abu Dhabi, tapos Mashallah. hindi sunerte doon. Binalik ka pa rin dito ni Allah Wala. Actually, Riyadh ako, tapos pumunta ako ng Jeddah. Kasi dito talaga ako sa Jeddah, naka-base doon. Binalik kita dito kasi hindi mo pa nakuha yung Islam eh. Masyado tabarak. Alhamdulillah. Siguro. Alhamdulillah. Masyado tabarak. So, siguro sa pagkakataon ito, bibitin namin yung istorya kay Brother Abdullah. Marami pa naman tayong oras bro, 10:57. So, kasi talagang naulit-ulit yung patungkol sa Islamophobia talaga, pangumugot ng ulo, bakit na i-involve yung mga kapatid sa Pilipinas na patungkol sa sila para sa balita kasi sila yung nagpo-promote ng kaguluhan, lagi sila na-involve parang ganon. So, mga kasagutan dito ng mga pagliliwanag kasi alhamdulillah masyadong bismillahirrahmanirrahim. Nawa itong sasabihin ko ay makapagbukas at makapagliwanag sa mga
sabi na sa atin na mga kung ano man yung bumabagabag sa ating kaisipan at yung sabi nga natin na nagiging Islamophobia na tinatawag, maling impresyon sa Islam, lalo na sa mga Muslim. So ngayon, katulad na nababanggit ko kasi identify natin yung salitang Muslim. So ang Muslim ay salitang wikang Arabic pa rin ito. Na nangangahulugan to na napakaganda ng kahulugan ng Muslim eh. Tingnan niyo ang kahulugan niya na sinasabi sa wikang Tagalog. Siya yung tinatawag na sumusuko, tumutupad, nagpapakukup sa batas ng Allah. Siya natawag mo. Napakaganda ng kahulugan niya. Kumbaga, very religious. Kumbaga, kung ano lang talaga, the word Muslim is very religious talaga siya. Yun yung identity sa kanya. Madaling maunawaan. Sumusuko, tumutupad sa kagustuhan ng Allah. Kaya nga ito na ngayon. Ang question ngayon, bakit may mga Muslim no, na hindi naman religyoso, hindi naman yata sumusunod. So ngayon, tingnan nyo, langakan natin yung kaisipan natin, open-minded natin, bigyan natin ng konting pakunawa. So ngayon po, ang Muslim ay tao lamang. Ano po? Tao lamang siya. Na ang tao ay maaaring magkakamali siya. Magkakasala siya. Given yun, lahat naman talaga. Kaya sinasabi sa katroses lang, lahat ng angkan ni Adan, no? Tayo mula kay Adan eh. Lahat ng angkan ni Adan ay nagkakasala. No? So given na talaga nagkakamali ang mga tao talaga. At specifically ang Muslim na sinasabi nga sa yung tao. Ngayon, sinasabi katulad na pabanggit ni brother na huwag natin ibase sa pag-uugali ng isang Muslim. Na maaari kasi ang factor dito, maaari yung taong yun, yung hindi siya nakapag-aral. Nagkulang siya ng kaalaman patungkol sa salita ng Diyos. Kaya nga, nag-reflect sa kanyang naging attitude niya yung tinatawag na maling kaugalian. Ano po? So, yun yung sabi natin na pagpapaliwanag kung paano natin i-deal ngayon yung mga kapatid natin Muslim. Tayo mismo. Kasi talagang makikita natin, kahit sa labas lang, makikita natin sa traffic, Muslim niya, pero barumbado sa sa kasero. So, ngayon, ito na yung kailangan umiral sa ating kaisipan na maaari yung katuruan sa Islam mismo, katuruan. Sabihin ng Islam na katuruan na mula sa Diyos ay hindi nakakarating sa kanya. Hindi niya napag-aaralan. Kaya hindi niya na-apply ito. Kulang sa kaalaman. Nagkukulang siya ng kaalaman. So, dito, siya mismo ang may pananagutan doon. Siya mismo ang may pananagutan dito. Yung tao mismo yun. Kaya hindi natin siya dinidepensahan kasi tunay ang kanyang ginagawa ay may katapat na kaparusahan. No? Kaya nga tayo, sabi ko sa kanina, talagang tayo nagiging maingat tayo kasi nga nalalaman natin na yung katuruan sa Islam kapag ginawang mabuti, may reward. Kaya gawa tayong maraming kabutihan. Ngayon, yung kasamaan naman, talagang individually, bawat isa, yung kasalanan ni brother, hindi pwedeng ako ni brother to. No? Hindi tayo sa Christianity lang yun. Kasi ako hindi Jesus Christ ang lahat ng kasalanan eh. So, lugi naman siya, di ba? Lugi siya. Ako, innocent yung message ni Jesus Christ, tapos may nang-rape, siya nagsasagot sa So, di ba? So, sa Islam kasi, kung ano yung kasalanan ng bawat isa, siya yung mananagot mismo. So, ganun sa Islam po. Oo. Ito talaga yun. Ito talaga yun. So, yun yung tinatawag na pagliliwanag natin ngayon. Ngayon, Islamophobia. Marami ito, napakarami ito. So, ipalampasan natin yung first Adan to. Asyadang lain na. Palista ko lang muna yung habang nag-aaral. Asyadang lain na. Mag-email daw ko lang kukuha yung email natin. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله
Asyhadu anna Muhammad Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah. Bro, hindi ka nainitan dyan. Pwede kasi lupa yung ano. Hindi, okay lang. Okay lang ka na. La haula wala quwwata illa billah. La haula. La haula wala quwwata illa billah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. So, alhamdulillah, sa pagpatuloy natin yung patungkol din sa Islamophobia, naging topic natin yung masyado. Napakaganda kasi nito actually. Ano siya, medyo complicated itong topic na to. Medyo, sabi nga natin, medyo maselan. Pero, in practical talaga, in reality talaga, kailangan natin siyang pag-usapan. Baga sa Islam kasi, transparent eh. Pag mali, pag tama. Kumbaga sa ano, di ba, ang transparent nakikita, ano? Tatagusan. So, ganun ang Islam. Walang itinatago. So, alhamdulillah. So, patungkol sa tinatawag ng mga Islamophobia, mga naging maling kaalaman patungkol sa mga Muslim at sa Islam. So, ngayon kanina, i-identify natin yung Muslim sa yung tao na supposed to be dapat sa religious, ano? Ngayon, na dapat siya ay may kaalaman sa Islam. Dahil ang kaalaman sa Islam, ito yung pinasabi nga na, ito, ang Islam kasi perfect siya eh, dahil salita siya ng Diyos. So, doon talaga kailangan ang isang Muslim ay obligado sa kanya. Actually, ang pagiging Muslim, obligado sa atin ang kumuha ng kaalaman. Obligasyon. The word obligasyon, ibig sabihin, katulad sa pamilya, no? May asawa ka, may magulang ka, papadalhan mo sa Pilipinas. Pag hindi mo ginaya yung obligasyon, problema yan, di ba? Maaaring mag-demanda pa kaya yan, o magsampa pa ng ano. So, sabihin, obligasyon sa pamilya mo, obligasyon sa Diyos. Baga, talagang mas dito dapat natin bigyan ng kasampatan na karapatan yun. No? So, kaya, ang pagiging Muslim natin, obligasyon natin na kumuha ng kaalaman sa Islam. Obligado tayo doon. Sabi nga, isang hadith pa, ang pagkulang kaalaman mula sa duyan hanggang sa hukay, sabihin, lifetime ang ating pag-aaral talaga. Walang scholar, ang magiging mga scholar na patuloy sila nag-aaral, nagsasaliksik sila. Kasi nga, ang Allah, ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, napakalawak ito. Sabi nga, ang kaalaman sa Islam, ang salita ng Allah subhanahu wa ta'ala, yung karagatan man daw, isang karagatan, no? Gamitin tinta sa panulat, no? Ipansulat sa salita ng Diyos. Mauubos na isang karagatan, hindi pa naubos yung tinatawag na dapat isulat. Kumuha pa isang karagatan na panibago. Mauubos na rin yan, hindi pa masusulat ng kabuuan yung salita ng Allah. Ganun siya kalawak. Ganun siya tinatawag na unlimited, napakamahiwaga niya. So, alhamdulillah. So, kaya naman, patungkol sa Islamophobia, balikan natin, ito na, mayroong nagsasabi, ito na, patungkol sa mga namumugot ng ulo. Ano ba yung issue dito? Kasi, actually, dito, ang issue dito, mayroong batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. In Sharia law talaga, tinatawag, no? Yung pabumugot ng ulo, no? Tunay, yan ay Sharia law. Batas ng Diyos na makatarungan. Sinasabi sa katuruan kasi sa mismo sa Quran, sinasabi, kapag buhay ang katapat, buhay ang kabayaran. Sa mga hindi makatarungan, tinatawag na gumawa ng pagtitig. No? So, dito, isipin natin, bakit yung mga namumugot, buhay yung kinuha nila, hindi sabihin, papatayin ba sila? Hindi po, kasi may inatas ang Allah sa kanila na
authority in a tinatawag na lawful manner, makatarungan, no? So sila yung inatasan na mag-execute lamang. Sino pa ba mag-execute kung sino pa? Kasi noong unang panahon, ito yung in reality talaga eh. Ano ang batas noon? Sabi nga, stone to death. At ang pupulot ng mga bato is noon sambayanan. May babaeng marumi. Nagpo-prostitute siya. Bawat mga kalalakihan, inaakay niya na makipag sa kanya. So, para hindi sa pamarisan, ayon sa Banal na Quran, para hindi sa pamarisan, magdulot ng sakit at iba pa, mga peste at iba pa, magdudulot kasi yun eh. No? Ang batas noon, pupulot ng bato. Obligado ka na batuhin siya. Obligado ka. Batas ng Diyos yun. So, sa noong unang panahon yun. So, hindi yun ay tinatawag na, yun ay sinasabi na makatarungan yun. Makatarungan yun. Ibig sabihin, talagang mayroong mag-execute ng tinatawag na paano siya mapipigilan. So, sa panahon natin na yun, yung pagiging makatarungan na Sharia law na kung sino yung sinasabi na, halimbawa, tingnan nyo, example na lang, no? Yung kadarala, may isang pamilya, mga anak niya babae, ito na, yung asawa ko, yung asawa niya kasama, no? Nirape nung isang tao, no? Nirape. Bukod pa doon, anak mo, babae, asawa mo, bukod sa nirape, pinatay pa. Ngayon, tingnan nyo, paano magiging makatarungan ang tinatawag na ginawa niya sa tao yun, sa pamilya. So, yung batas doon ay makatarungan na talaga na hatulan siya ng kamatayan. Kasi pamamalisan pa siya ng iba at gagawa pa siya ng ganun ulit. Kaya kailangan talaga mahadlangan yun sa batas ng Panginoon Diyos, makatarungan lamang. No? Kaya si Duterte talaga, hindi man Sharia law yung batas sa Pilipinas, in-impose niya yun eh. In-impose niya yun talagang, alam niya eh. Pero kung yun, sabihin talagang batas kasi ng Panginoon Diyos yun. Pagka ganun na yung tao, na yung criminal, umabot sa ganung criminality, ano? Para hindi na siya pamalis sa mga iba pa. No? So yun yung sinasabi natin na, kaya naman nagkakaroon na tinatawag na pamumugot ng ulo, inamakatarungan ng pamamaraan. No? Then, ito na yung nagkakaroon ng kamalian. No? Sa mga kapatiran natin sa Pilipinas, sa Islam, ito yung naging kamalian na although Muslim sila, hindi lahat ay may authority. Dito may authority lang yung tinatawag tagapugot ng ulo sa balad niya. Kasama namin ng Berdugo. yung si Berdugo doon sa balad. Kasama namin dati yun eh. Taba niya. Siya yung taga-ano. Bugot. Siya yung inatasan lamang dito. Sabihin, hindi bawat Muslim ay authorized. So tandaan yun. Meron lamang tinatawag na specific na siya yung may authority na gumawa ng gano'n. Inamakatarungan ng pamamaraan. So, yun yung sinasabi natin na ito yung pagliliwanag. Ibig sabihin talaga, ito na, nang dahil sa maling kaalaman, kakulangan ng kaalaman, no? Nagkakamali ang mga kapatiran, no? Na sila mismo ang gumagawa nito, no? Sa Pilipinas at sa iba pang mga bansa. So, ito yung pagliliwanag natin ngayon. Kaya, yun ay talagang may pananagutan din. May pananagutan sila. Pananagutan nila sa pamilya at sa anak. So kasi hindi sila authorized. So yun yung isa sa sinasabi natin na para maliwanagan natin itong tinatawag na patungkol sa Islam po ito. No? Yung patungkol sa Islam, napakaganda niya. So talagang inaano siya in a rightful manner at saka lawful manner siya. Ayun. Nandito ako sa kabilang kwarto. Kaya tignan niyo po dito, in reality talaga dito. Of course, aware tayo sa social media, napakabilis ang balita nito. Wala lang. Nakikinig lang ako kila Ustad Walid. May mga sa mga ano. Sila ang gumawa ng kasalanan, inuuna pa sila sa nakapilya sa Saan ka? Walang anak ng hari. Walang kamag-account. Sige. Kasi batas ng Diyos, hindi nila pwedeng Dito ako sa taas. Hindi nila pwedeng labagin. No? Sabihin sa Pilipinas, kung umiira sa atin yung panakasan system. Ustad Walid. Anak ni Presidente, kapag anak ni Senador, pa-HD lang ang Pilipinas, bigkas. Sige. Dito, hindi po. Wala kasi nila. Okay. So kasi batas ng Panginoon Diyos, ganun kaganda, super ganda ang batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. No? Kaya yun yung sinasabi natin na pag nalalaman natin yung kaalaman patungkol dito, ito yung maaaring makapagliwanag sa ating kaisipan ngayon. Alhamdulillah.
Andiyan din sa Biblia ang Ustad eh. Mm. Yung pagpugot ng ulo, andiyan din sa Biblia, di ba? Tama. Sabi ni Jesus Christ na tanggalin yung mata mo kung Kung ito'y nagkakasala. pagdudulot ng pagkakasala sa'yo. Nangyayari na ba dito yung napubutan mo tapos banda ko rin napatunayan na wala pala kasalanan innocent? Actually po, hindi po pwedeng mangyari yung ganun kasi unang-una, ang Sharia law, talagang talagang ang investigasyon dito mahabang panahon. Mahabang panahon. mahabang panahon. Kung gaano kaganda ang Sharia law, tignan nyo, no? Katulad ng ibinigay natin case kanina, no? Pamilya, inabuso, or something. Tapos kung Muslim man yun o hindi Muslim, talagang mananagot siya. Ngayon, halimbawa, ikaw, or something na, halimbawa ako, example na kadarala, no? Sa akin nangyari yun. Ngayon, yung nakapatay, authorize siya na makiusap sa akin. Patawarin mo ako. Sa nagawa ko, nagsisisi na ako sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patawarin mo ako. So, sa katuruan sa Islam, kapag tinatawad ko siya, Hindi sa napakalaki ng reward ko sa Allah. Pagka tinatawad ko, nangyayari yan sa, sa social media sa Pwede siya matawarin. Indonesia. Natinig ko ata. Pinatawad niya talaga. Pinatawad niya yung nakapatay doon sa anak niya. Na delivery, nagdi-deliver ng something na product na parang food o anong klaseng pagkain yun. Humingi ng tawad sa kanya. Humingi ng tawad sa tatay. Pinatawad ng tatay. Ngayon dito, bilang makatarungan, kung papayagan ko man siya patawarin, kailangan niyang tinatawag na magbigay na tinatawag na blood money. Of course, anak mo yun, lahat-lahat, kung magdodoktor man yun, di ba? Di ba talagang kutusin na may magiging, magiging future siya at contribution pa sa ekonomiya or something. Kaya kailangan siya magbigay ng tinatawag na blood money. So, yun talagang batas dito yun. No? Kaya tignan nyo sa, di ba, naganap sa Makkah yung Green Cross, di ba? Isang namatay. Anong bayad sa kanila? Isang milyong riyal. Isang tao yung namatay, isang tao lang yun, yun ang binayaran sa bawat namatay na yun. Accident pa lang yun. Pero in-enforce yung tinatawag na Sharia law doon, napakaganda talaga. Napakamakatarungan. Sa Pinas ka, wala na. Sa pamilya doon, bukod sa dinaya ka na babayaran na lang kita, mamaya patayin ka pa naman di ba? Oo. So dito hindi pwede mangyari. Makatarungan So talaga. ganun kaganda dito. Ganun kaganda ang batas ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. No? So kaya kung talagang pag-aaralan lang, i-apply lang, talagang yun yung isipin nyo na lang, kung ganun talaga yung batas dito, bakit napakaraming Pilipino pupunta dito? No? Bakit hindi yata ng tao sa pupunta kung ganun lang ginagawa yung pamumugot ng ulo dito? Kasi nga napakamakatao na nun. At minsan na, diba napabalita pa, no? Yung hari, di ba? Siya pa mismo nagbayad doon sa parang yung Pilipina is makalaya. No? Kasi napatay ng babae yung amo yata, tapos nakulong siya, yung hari mismo ang nagbigay ng blood money. Binayaran niya yung tinatawag na para makalaya yung kabayan. So napakaganda talaga. Wala ako man. Kaya napakarami nagbabalik Islam dito. Kasi sa kagandahan ng batas dito. So yun yung sinasasabi natin sa isang pagpapaniwanag dito para maalis yung mga kinatawag na information, informasyon. Bagaman talaga sabi natin, nangyayari of course sa mga kababayan natin sa Pilipinas yun talaga. Nilalagay nila sa kamay nila yung batas, pero pananagutan po nila yun. Yun yung sinasabi natin. Kaya the factor is, kulang sa kaalaman sa Islam mismo. Hindi nila nalaman, hindi nila, dapat obligado talaga. Obligado sa kanila yun. So, ganun kaganda at ka-fair ang Islam. Very transparent. Pag mali, pag tama. So, alhamdulillah. At kabilang tayo sa mga nagabayan at inshallah, sa pamamagitan natin, bawat isa sa atin, may isa sa buhay natin ito. Inshallah. So, pwede na mag-istorya si Brother Abdullah ngayon. So, tayo ka bro, kasi nandiyan ka sa side, para naman makita ka namin na so, makikita po natin si Brother Abdullah kung paano nakarating sa kanya ang Islam inshallah. So, pakilala ka muna bro, then assalamualaikum. Yeah.
Assalamualaikum. Ako nga pala si Brother Abdullah.